Magandang umaga po sa bawat sa atin. Tayo na po ay magpasimula na po sa ating pong gawain sa umagang ito. At para po sa ating pong opening song, Higit Siyang Tumatamis. Jesus, araw-araw puso ko'y nalalapit, sa ringan ng umaga, higit ang kanyang ligid. Higit siyang marilag sa lahat kong iniisip, araw-araw sa akin, higit siyang tumatamis. Natin maliliit dito sa pampangin, makita, higit siyang marilag kaysa talas sa umaga. Kasiyahan ang kaluluwa ko sa kanya'y labis, araw-araw sa akin, higit siyang tumatamis. Di natin maliliit dito sa pampangin, sa kaniyang piling pawi na ang kalungkutan. Mahal ko ang Kristong sa sala ko ay nagsakit, araw-araw sa akin, higit siyang tumatamis. Di natin maliliit dito sa pampangin, awit pa po tayo ng isa, ang pag-ibig ng Diyos. Dakilang pagsinta ng Diyos, isa't ulang, malay kapos, lampas kaysa bituing matayog sa Hades may umaabot. Taong sa salay na'y hugayong anak ng Diyos na naon, napariwara at tinubos, kasalana'y sinakong. Dakilang pagsinta ng Diyos, nakasay di masayon, walang hanggan, di matatapos, awit ng tinubos. Kung panahon ay lumipas, tayo ay magsibagsak, pag ang tanang mapapahamak sa mundo kay magsitawag. Pagsinta niyang tiyak at wagas ay hindi matitinag, biyaya at kanyang pagtubos, awit na di matapos. Dakilang pagsinta ng Diyos, nakasay di masayon, walang hanggan, di matatapos, awit ng tinubos. Tayo po'y magsitayo.
awitin na ating pong inalay sa ating Panginoon. At sa ating pong opening prayer, pangunahan po tayo ng Brother Ronnie. Let us pray. Panginoong Diyos, kami pa nagpapasalamat sa isang pa sa mga ganito, sa pagdating ng araw. Kami ay araw pala sa mga sa amin, kung saan ay tinakot mo mga puso sa oras ng ito, Panginoon. Pasasalamat po namin na ang tanong pa po namin ang papuri, dahil po namin, hindi ang kami sa mga salita. Nagbabahagi po sa mga ganito. Panginoon na namin na gagamitin mo sa oras nito na nilinaw ng mga salita o po ang mga salita para sa kanya sa kanya na ang bawat salita pamumutawag sa kanyang bibigay tatago sa aming mga puso Panginoon. Gamitin mo ang mga mensahe na kumalinig at init lalo yan sa mga marami na meron ng po sa Panginoon marami na patuloy na maglalo sa amin ng Jesus. Pero ang mga salita nito ay maging kapapala sa mga Panginoon. Hindi po kami ng katubay, ng katahimikan. Alisin mo ang lahat ng mga sagabal sa aming pagpiling. Inisin mo ang aming isipan, ang aming mga puso, sa gano'n ang mga puso ito sa mga puso po kami sa mga mensahe na kumalinig. Bilangin din po namin ang aming po mga kapatid na hindi pa po namin kasama ngayon po yung mga ano po ang mga dahilan kayo po ang bahay. Iwan sa kanila, bigay ang pinarapat ng kailangan po nila. Sa huli ay ingatan mo ba sa amin sa tapos po kami kumawal sa mga ganito. Ito at isang kailangan sa pangalan po ng Jesus. Bago po babasahin ang ating pong scripture reading, makakarinig po tayo ng tanging bilang na magmumula po sa piling kababahihan at kalalakihan ng kay Kristo. Ano tatawagin? Diyos nagkamangha-mangha ang iyong mga gawa. Ang langit at lupa, ikaw ang may likha.
nakalaan na maglingkod sa'yo. Diyos na kamangha-mangha, ang iyong mga gawa. Ang langit at lupa, ikaw ang may likha, aming Diyos. Sa iyo pagpapala, aming Diyos, kahanga-hanga. Pag-ibig niyo tawa, O Diyos, purihin ka sa iyong pagmamahal. Itataas pangalan mo, banal. Panginoon, dakilang may kapal. O Diyos, nawa'y tanggapin ang alay ko. Ang buong buhay ko'y iyong iyo. Ako'y nakalaan na maglingkod sa iyo. O Diyos, purihin ka sa iyong pagmamahal. Itataas pangalan mo, banal. Panginoon, dakilang may kapal. O Diyos, nawa'y tanggapin ang alay ko. Ang buong buhay ko'y iyong iyo. Ako'y nakalaan na maglingkod sa iyo. O Diyos, purihin ka sa iyong pagmamahal. Itataas pangalan mo, banal. Panginoon, dakilang may kapal. O Diyos, nawa'y tanggapin ang alay ko. Ang buong buhay ko'y iyong iyo. Ako'y nakalaan na maglingkod sa iyo. Marami pong salamat po sa tanging bilang na ating pong narinig. Sa Diyos po ang kaluwalhatian. At bago mo po tatawagin ang ating pong kapagsalita, inaayahan ko po kayong tumayo bilang paggalang po sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon. At ating pong kinupas po kayo sa atin sa Mark chapter 10. Mark chapter 10, verse 45. Mark chapter 10,
verse 45. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Ito po ang nasasabi. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Purihin po natin pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo na po ay po. At ihanda na po natin ang ating puso't isipan para po sa mensahe na ating po na ipapahayag po ng ating kapatid na si Brother Nas. Ating po sa tatawag. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Gaya ng aking laging ginagawa, bago po ako mag-share ng aking lesson ay magbibigay po ako ng isang special number. Okay na ako. Okay. Pasensya na. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Maraming salamat po at gaya po ng nabasa ng ating kapatid na si Brother Michael, kinuha po natin yung
reference from, sorry. Yung reference po natin sa pag-aaral ngayong umaga is from Mark chapter 10, verse 45. Sayang po, hindi kayo nakadalo ng Bible study kahapon. Medyo na-touch yung topic na ito. But then again, nagpapasalamat tayo. Parang good prelude siya ng aking message today. Dahil na-discuss kahapon ni Brother Doy about yung magiging servant din ng isang Kristiyano. Yung maganda po yung kanyang sinabi that we are saved to serve, not to seek. Sabi niya, we are saved not to serve, not to seek. So very biblical po yun na ang reason why God siguro chosen us, chosen in the sense na tinanggap natin siya sa ating buhay bilang Diyos at sarili ng pagligtas, tayo ay binigyan ng privilege to serve Him with all our might. Iyon ay makikita natin sa Bible na ang paglilingkod sa Kanya ay nakalulugod sa Kanyang pangalan. Sabi nga niya sa Romans chapter 12, very familiar verse ito sa ating lahat. Present your body as a living sacrifice. So, needed for a Christian na ang kanyang buhay na ito, na tumanggap sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ay maglingkod din naman sa Kanyang tinanggap bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Alam natin lahat that salvation is given free. Dahil tinanggap lang natin, wala tayong ginawa, dahil siya ay by grace. It is a free gift from God na kapag tinanggap mo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas, you were given that salvation na magbibigay sa atin ng guarantee na tayo ay heaven bound. Papunta na tayo sa langit. But, that salvation is not a chief thing. Kasi ito ay binayaran ng Panginoong Hesus. God paid a high price bago ito naging libre. Siya ay sinugo ng Diyos Ama at siya naman ay kusang loob na nagbigay ng kanyang buhay para tayo ay mabigyan ng chances to become the Son of God again. Dapat lang po maging malinaw sa atin na hindi siya automatic na mapapasayo not unless i-accept mo siya. Lagi natin ini-illustrate na yung salvation is a gift. When we said, pag sinasabi natin gift, ito ay ibinibigay, di ba? Simple demonstration. It is a gift. Hindi ito mapapasayo not unless kukunin mo. It is the same way na yung gift of salvation na binibigay ng Panginoon sa Kristo ay hindi mapapasa atin kung hindi natin tatanggapin ang gift na yun. So, lagi po natin binibigyan ng emphasis yung importance ng salvation because no one can serve the Lord mightily kung hindi niya ito kilala sa kanyang buhay bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kaya lagi po natin inuuna yung emphasis na ito kasi ito magbibigay sa atin ng privilege to serve the Lord sa ating buhay. Yung accepting Him as our Lord and personal Savior. Okay? So, ang pinakatema po ng ating pag-discuss ngayon ay paglilingkod, developing a servant heart. Kasi minsan, takot na takot tayo na gumawa, tumulong, makilaho sa gawain ng Diyos because we do not understand kung ano talaga yung puso ng isang lingkod ng Diyos. Mahina ang loob natin, takot tayo kasi akala natin burden lagi ang paglilingkod sa Diyos. Kasi pag nag-involve ako, masisira yung mga skills ko. Kasi pag nag-involve ako, kailangan ko mag-effort. Kasi pag nag-involve ako, kailangan ko ng time, more time para sa Diyos. Lagi tayong takot mag-involve sa ministry because we do not understand yung importance ng isang pagiging lingkod ng Diyos. So, ang goal talaga ng aking
lesson is for us to understand, to have a better understanding kung paano ang buhay ng isang ligtas ay magiging tagapaglingkod ng Diyos. Developing a servant heart. Kasi as a person, as a human being, as a Christian pala, as a whole, meron tayong tatlong direction na ginagawa. Number one is for us, for God to worship. Number one, ang Diyos ay dapat natin siyang purihin bilang mga kanyang mga lingkod. Pangalawa, ang ating mga kapwa mananampalataya ay magiging kaagapay tayo, katulong tayo sa paglago nila sa pananampalataya. Tayong lahat ay kadamay dito. Number 3, for the unbelievers. Nagmi-minister tayo sa kanila because they need God. They need Jesus. They need salvation. So yung tatlong direction na yun sa ating buhay, na mini-minister natin as a Christian, God, believers and unbelievers, ay kailangan nating gawin. Kailangan natin atupagin. Kailangan natin bigyan ng panahon sa ating buhay. Sa mga sinaunang panahon daw po, merong 4 na klase ng lingkod. Meron 4 na klase ng lingkod at meron silang konting pagkakaiba-iba. Number 1, meron daw tinatawag na slaves. Sa Tagalog is alipin. Ito daw mga slaves na ito, they are called slaves because wala silang karapatan na magreklamo kung ano ipapagawa sa kanila. Walang limit ang kanilang pagtatrabaho kasi sila ay totally called alipin, slaves. Sila ay, ano ba yun? Basta, lahat ng iutos sa kanila pwede. Hindi kagaya ng number 2. Sabi, ito yung natawag nilang hirelings. Hire, yung hire for hire, links, plus links. Hirelings. Ito daw yung mga workers at that time, sa bagay dito rin sa panahon natin nangyayari na to, na for hire. Diba minsan tayo ay worker. We work for a compensation. We work for a salary. Tayo ay belong dito sa number 2. We are hirelings. We work for a certain period and we are paid for that work. Yun po yung mga tinatawag na hirelings. Nangyayari din po ito ng mga sinaunang panahon. Number 2, meron din silang tinatawag na servants. Servants, yung ganyang spelling na yan. Servants. Ito daw yung mga nagtatrabaho because meron silang namanang utang from their parents. So, kailangan nilang pagtrabahuin ito at mabayaran. Ang advantage lang nito, after ng period na babayad nila yung utang na yon, cut off na. Tapos na sila. Hindi na sila servants. Okay? So, 1, slaves. Number 2, hirelings. Number 3, servants. And number 4, ito yung tinatawag na bond servants. B-O-N-D, servants. Bond servants. Ito yung tinatawag na bond servants. Sila daw yung mga considered na parang servants na after na mag-work ay pwede na umalis. But, ang pagkakaiba ng bond servants, sila yung mga nag-i-stay pa rin. Kahit tapos na yung mga dapat nilang gawin as a servant. Because, ang dahilan daw po dito ng mga bond servants at that time, ng panahon na yon, is nagkaroon sila ng parang close ties sa kanilang amo. Parang siguro mabait, ganyan, nagkaroon sila ng parang hindi na alipin employer ang relationship, kundi parang ngayon, gusto yung word na kasambahay, hindi na alila, hindi na maid, hindi na kasambahay. Ito yung daw po yung mga tinatawag na bond servants. They are willing to stay long kesa dun sa time frame na kailangan nilang pagstayan dun sa kanilang pinaglilingkuran. So, sila yung mga bond servants. Ayun, ang bond servants ay ikinukumpara sa mga Kristiyanong nakita ang kabutihan ng Diyos
sa kanilang buhay, nakita yung kahalagahan ng pagliligtas sa kanila ng Diyos, at sila ay willing ngayon, more than doon sa kanilang understanding na sila ay niligtas ng Panginoon, willing sila to give their life para maglingkod patuloy sa Panginoon. Sila ang parang kawangis ng mga Kristiyanong gustong maglingkod sa Panginoon. Ngayon, may karapatan ka ba bilang isang Kristiyano na maglingkod? May karapatan ba tayo na maglingkod? Lagi kasing sinasabi ng mga preacher, we are saved to serve. May biblical references ba tayo na makukuha para masabing confident tayo na tayo nga ay pinag-serve ng Panginoon sa kanyang ministry? Meron po. At ito yung ating i-discuss ngayong umaga. Mga katotohanan, truth and principles about being a God servant. Saan ko lang itong kodi ko. Ginaya ko na si Brother Doy. So, eto po, meron po tayong 10 na Bible references for us to understand at makita natin yung katotohanan at principles ng ating pagiging lingkod ng Diyos. Number 1, nilikha ako para maglingkod. Ephesians chapter 2 verse 10. Kung meron man pong pagkakaiba yung binabasa ko sa binabasa niyo, it is because kinuha ko yung ang aking reference doon sa mga tinatawag na simplified version para lang po mapadali yung pagkuha natin ng mga verses. Sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 10, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa ng kabutihan na noon pa itinalaga ng Diyos na gawin natin. Makikita po natin dito, bago ka pa likhain, alam na ng Diyos na tatanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Diyos at sa iyong tagapagligtas. Alam niya. Kaya, ang pagkakalikha natin, ang pagkakalikha ng Diyos sa atin ay hindi tinatawag na aksidente ba yun? Hindi, ito ay bahagi ng kanyang magandang plano dahil tayo ay maglilingkod sa Kanya. Nilikha niya tayo para maglingkod. Sabi niya, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga ng Diyos na gawin natin. Noon pa, planado na yung buhay mo. Hindi aksidente ang pagkakakilala mo sa Kanya bilang Diyos sa sariling tagapagligtas. Hindi aksidenteng nakaupo ka ngayon at nakikinig ng kanyang salita. Hindi aksidenteng nalalaman mong nilikha ka ng Diyos para siya ipagligpuran. Ito po ang sinasaad ng Ephesians chapter 2 verse 10. Nilikha ako, personal ang approach, nilikha ako para maglingkod. Number 2, iniligtas ako para maglingkod. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Iniligtas ako para maglingkod. Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. So, related po sa number 1 point, nilikha, pagkalikha, iniligtas. Sana kasama ka ngayon. Kaya ka nakaupo ngayon dahil tinanggap mo siya bilang Diyos sa sarili mong tagapagligtas. Ang purpose, maglilingkod ka sa Kanya. Yung buhay na yan na ibinigay niya sa iyo, ay iniligtas niya, binigyan mo siya ng panahon na tanggapin siya sa iyong buhay bilang Diyos sa sarili mong tagapagligtas.
at ikaw ngayon ay maglilingkod para sa Kanya. Yung kaligtasang nakamit mo, ay bawian mo. Kumbaga, yung kaligtasan ay binigay sa atin ng Diyos. Ang pagpapahalagang makikita ng Diyos dito para makita niyang importante yun sa'yo, maglingkod. Paglingkuran ng Panginoong Jesucristo. Kasi wala namang ibang paraan na mapuri ang Panginoon. Maitaas mo ang kanyang pangalan, kundi sa paraang paglilingkod pa rin, mga kapatid. Kaya, yung kaligtasan, hindi yan aksidente. Hindi yan parang dumaan lang. Bigyan mo ng importansya yung kaligtasang ibinigay niya sa iyo dahil ito naging dahilan nito para ikaw ay makapaglingkod sa Kanya. Pangatlo, nilikha, pangalawa, iniligtas, pangatlo, tinawag ako para maglingkod. Sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. Ngunit kayo'y mga taong pinili. Take note of that, ha? Mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Chosen po tayo. The word pinili. Alam niyo po, madalas hindi lang natin naintindihan, but the word chosen is a big word para sa isang tao. Isipin mo sa dinami-dami ng tao sa mundo. Billions, trillions maybe. Pero kabilang ka sa kanyang mga tinawag. Kabilang ka sa binigyan niya ng privilege na siya'y paglingkuran. Kabilang ka sa tinatawag na maharlikang pari. Yung pari kasi nung panahon na yan ay mga lingkod niya naglilingkod sa kanya. Take note of the word, pinili kayo ng Diyos na maging ganyan upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Pribileyo po ito. Hindi ito basta ibinibigay kung kanino man, sa mga Kristiyano lang, sa mga tumanggap lang sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Yung pagkatawag po sa atin ay isang pribileyo. Isang kahanga-hanga at nakamamanghang pribileyo. Pinili, binigyan ng pribileyo maglingkod para magbahagi ng Kanyang salita. Paglilingkod. Number 4. Binigyan ako ng talento, abilidad at regalo para maglingkod. Ito, every now and then, naririnig natin. Dan ang bawat isa na tumanggap sa Kanya ay binigyan ng talento. Spiritual gift ang tawag natin dyan. Kung meron kang natural talent, naging discussion din dito sa Bible study, kung meron kang natural talent, pwede siya magamit sa ministry. But yung spiritual gift ay ibinibigay ng Diyos sa mga taong tumanggap sa Kanya bilang Diyos sa sariling kapalitas. Ngayon, ano ang purpose? Anong dahilan? Bakit meron kang spiritual gift? Bakit meron kang talento? Bakit meron kang abilidad? Supposedly, magamit sa paglilingkod sa Panginoon. Yun talaga ang ultimate purpose kung bakit meron tayong mga abilidad, meron tayong mga talento, meron tayong mga spiritual gifts. Sana magamit siya sa ministeryo ng Panginoon. Yun ang parang dapat na nangyari sa church. Kasi isipin mo sabi niya sa 1 Peter 4:10 mo na, basahin mo na po natin yung reference. Sabi niya, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Sabi niya, gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. So, we are entrusted of a gift, a talent, an ability. Kung ang bawat isa lang, halimbawa, given the number of 60, halimbawa 60, lahat yan nagpa-function for the ministry of God. Siguro, napaka-effective ministry ng ministeryo ng Diyos dito sa KKSM.
Need po ang bawat isa na mag-participate sa ministry kasi tayo lahat naman ay may kaloob. Though iba-iba, but each and every gift are very important sa bawat sa ministeryo po ng Diyos. Lagi nating naririnig, we are compared to a body na merong kamay, bibig, mata, tainga, paa, all parts of the body ay mahalaga. Kung halimbawa, dalawa kami, halimbawa, ako, si Brother Mike, kami kunwari yung kamay ng church. Tapos ang nagpa-function lang si Brother Mike. Ako, ay, pabayaan ko si Brother Mike kasi kamay na rin lang siya. Siya na lang kumikilos. Pwede naman po. Nangyayari nga sa totoong buhay. Pwede naman na isa lang kikilos, pero kulang yung puwersa. Yung 100% na ine-expect ng Diyos na puwersa sa katawang ito ay kulang because of non-participation ng ibang dapat sana'y bahagi ng katawan na naglilingkod. Pero kung si Brother Mike at si Brother Renato na kamay ng church na ito ay pareho umaakto, pareho gumagawa, ang puwersa namin iba kung siya lang at ako lang. Iba pagdalawan. Ibig sabihin, ang bawat isa na nakaupo ngayon dito, meron kang part sa ministry ng Panginoon. Tingnan mo kung saan ka. At makibahagi ka. Kasi yan naman ang dahilan kung bakit nandito ka. Maging bahagi ng ministeryo ng Panginoon. Yung talento, yung abilidad, yung regalo, gamitin mo. Sayang. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga talents, ang mga ability, at ang mga spiritual gifts na hindi nagamit, susunugin. Sayang. Hindi sila nagamit for reward. Sana magamit sila. Kasi yun din ang magbibigay sa atin ng mga reward sa ating buhay Kristiyano. Yung mga talento na binigay sa atin. May purpose yun. Lahat yun ay magagamit natin sa paglilingkod. Number 5, binigyan ako ng karapatan ng Diyos na maglingkod. Anong karapatan yon? Sabi niya sa Matthew 28 verse 19. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga taga-sunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng anak at ng ama at ng anak at ng banal na espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Meron kang karapatan. You are authorized. Binigyan ka ng karapatan ng Diyos na gawin ang paghahayag ng salita ng Diyos. Alam nyo, may isang katuruan. We consider them cults kasi totoo naman. Isang verse lang ginamit nila. Isang verse lang ginamit niya. Sinabi niyang sugo siya ng Diyos. Pero more than 2.something million ang naniwala sa kanya. Tayo nakakalimang verse na tayo. Hindi ba natin mapapaniwala ang ibang mga tao sa nakailangan nila ang Panginoong Jesucristo? Hindi ba natin mapapaniwala ang mga hindi nakakilala sa Panginoon sa mga talatang ito na nagbibigay sa atin ng karapatang maglingkod at magbahagi ng kanyang mga salita? Napaisip tuloy ako doon sa na yan. Sabi ko, ano kaya ginamit niya ang convincing power para maka 2.something siya na kaluluwa na naniwala sa kanya? As of late yata yan, 2.9 yata sila. Number 6, inutusan. Kanina, binigyan karapatan. Ngayon, inutusan ako ng Diyos para maglingkod. Using the same verse, sabi niya, kaya, puntahan ninyo, utos, ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Utos, gawing tagasunod ang lahat ng lahi. Spread the gospel. Ibahagi sa kanila. Yun ang utos dito. Inuutosan tayo ng Diyos. Ang bawat isa sa akin. Oo, totoo, madalas sinasabi natin, hindi lahat nakakatayo sa pulpito, kagaya ng libawa kami. Pero hindi rin naman ito parang
parang hindi naman ito na title na nagbibigay yabang sa amin. Kundi gagaya nyo, lahat tayo ay entitled magbahagi ng salita ng Diyos. Pinapupunta tayo. Sabi niya, puntahan ninyo. Sino ba itong mga pinapupunta niya? Mga unbelievers to na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabihan natin sila. Utos ng Panginoon, sabihan natin sila. Utos ng Diyos, ipaalam natin sa kanila ang kahalagahan ng kaligtasan. Number 7. Sabi niya, kailangan kong hasain ang aking paglilingkod. Hasain. Ano bang mababaw nito? I-practice. Paghusayan ang paglilingkod. Sabi niya, Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, sinabi niya ang mga salitang ganito. Ang iba'y ginawa niyang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y mangangaral ng magandang balita, at ang iba naman ay pastor at guro. Ginawa niya ito para ihanda sa paglilingkod ang mga pinabanal at para lumago at maging matatag sila bilang katawan ni Kristo. Alam niyo po, yung paglilingkod, when we practice serving God sa manner na palagi, hindi yung pag gusto mo lang, iba yun. Kapag palaging nasa puso mo ang paglilingkod, nakakasa yan. Eto, bibigyan ko ng halimbawa. Merong nagpa-participate sa choir. Hindi naman talaga, sabihin na natin, inaamin niya sa kanya sarili, hindi kagandahan ng boses niya. Hindi, kung magsusolo siya, hindi siya papasa sa mga meticulosong pandinig. But, sa palagi ang pag-join niya sa mga practices, yung sintonado pa rin. Joke lang. Yung sintonado, nag-i-improve. Maniwala po kayo sa akin. Ako, na-experience ko to dahil na rin sa tagal ko ng pagtuturo ng mga choir kunwari na ganyan. Pero nakikita ko, kapag ang isang tao merong desire at merong consistency sa kanyang nais na gawin sa buhay bilang isang Kristiyano, may improvement ka makikita. Maniwala po kayo sa akin. That is based on my experience. Kaya, lalo pa, kung marunong ka na. Nakikita ko na kung marunong ka na kumanta. Halimbawa, ako lagi ko na-example ang kanta kasi doon lang naman ako mahilig. Nakikita ko, kung marunong ka na at palagi mo pa itong ginagamit, lalo pa itong mahahasa. Lalo pa itong iinam, lalo pa itong gaganda. Kaya napaka-importante kung anumang talent ang nakikita mo nakagamit-gamit sa Panginoon, please, gamitin mo, hasain mo, kasi kailangan ka ng Diyos sa kanyang ministeryo. Number 8, 10 lang po ito, kaya binibilisan ko. Ako ay parte ng katawan ni Kristo upang maglingkod. Sabi niya, actually, natouch na natin to, 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte. Ngunit, iisa pa rin katawan. Ganon din naman sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Sorry, natouch ko ito kanina. Pero totoo ko ito. Ine-expect ng Diyos na tayo kikilos bilang isa. Isang katawan. Kung anumang parte ka, gumawa ka. Kumilos ka. Kailangan ka ng ministeryo ng Diyos. Kailangan niya ikaw. Yung part mo, gawin mo. Para lalong malakas ang puwersa natin sa paglilingkod. Parte ka ng katawan. Ilagay mo to sa utak mo. Lagi mong itanin sa utak mo. Parte ako ng katawan ng KKSM. Ano ang gagawin ko para maging productive? Para maging kapaki-pakinabang na miyembro ng KKSM. Kasi parte ako ng katawan eh. Kaya meron akong role na dapat gawin. Hindi role yung nakaupo ka lang dyan, nakikinig. May parte, may bahagi ka sa ministeryo. Gumalaw ka, kumilos ka, makitulong ka sa ministeryo. Number 9. Ako ay may responsibilidad sa paglilingkod. Sabi niya, Romans 40:12. Take note of this. Kaya lahat tayo mananagot sa Diyos sa lahat ng ating ginawa. This is a, ano ba ito? Subtle warning para sa ating lahat. May consequence, may parusa
may bagay na hindi kaaya-aya o maaaring hindi natin magustuhan kapag hindi tayo naglingkod sa Panginoon. Kasi nga, yung talent, yung ability, and the spiritual gift na binigay sa atin, kapag hindi ginamit, papanagutin natin yan sa Diyos. Maaaring ipinagwawalang bahala lang natin kasi nga, mas majority sa atin ayaw mag-involve sa ministry. Pero, pananagutan natin yan sa Diyos. Sabi niya, kaya lahat tayo mananagot sa Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. Romans 14:12. Salita po ng Diyos ito. Binibigyan din ko lang para warning po sa ating lahat na ang sinumang hindi nagbibigay ng kanyang panahon, talento at kakayahan ay may pananagutan sa Panginoon. Number 10. Ito naman, yung lagi naman ganito ang Diyos eh. Pag may pinagawa siya sa'yo, meron siyang gantimpalang ibibigay. Sabi niya, ako ay paparangalan sa aking paglilingkod. 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sabi niya, kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo, at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil, alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Ito naman po yung favorable verse para sa mga naglilingkod. Ang bawat ginagawa mo ay hindi walang kabuluhan. Maring naiinggit ka kasi sila malayang nakakagala, nakakapunta sa mga bagay na gusto nilang pagdahan. Sa mga lugar na gusto nilang pagdahan. Samantala ikaw focus sa dapat mong gawin bilang isang Kristiyano. Take note of this, mga kapatid. You will be rewarded. You will be given yung pagpaparangal ng Diyos, yung pagpapahalaga ng Diyos sa iyong ginagawa, mararamdaman mo kapag dumating na yung takdang panahon. So, yun po yung 10 bagay na nagbibigay sa atin ng nagbigay sa atin ng kumpiyansa na maglingkod tayo sa Panginoon. Ang Panginoong Yesus bilang isang lingkod, siya yung tinatawag nating best example, great example. Bakit? Ito alam naman natin lahat. Merong isang part sa Bible na hinugasan niya yung paa ng mga disciples niya. Considering na siya yung Panginoon. Dito, siya yung naghugas sa kanilang mga paa. Kung titignan natin, barang baligtad eh, no? Dapat yung mga disciples niya ang naghuhugas sa kanyang paa. Because he was the leader of that time. Siya yung kanilang parang Panginoon, pinaka-pinuno sa panahon yon. Pero doon sa eksena yun, siya ang naghugas ng kanilang kamay. At sa panahon yon po, ang kinukonsider ng pinaka-lowest na uri ng tao ay yung naghuhugas ng paa. Naghuhugas ng kanilang paa. Although custombre ito sa kanila na kapag pumasok ka sa bahay, huhugasan ng paa. Pero ang tagapaghugas daw po nila noong panahon yun ay yung pinaka-alila, pinaka-lowest kind of alila nila. Imagine mo yun. Yun pala ang gawain ng isang pinaka-lowest. Pero ginawa ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Para ipakitang ang paglilingkod ay isang bagay na pwedeng gawin ng kahit sino. Lalo pa siya na isang Diyos. Pinakitaan niya tayo ng pinaka-best example. Meron siyang sinabi bilang panghuling verse. Matthew chapter 25, verse 35 to 40. Pasahin po natin na. Ito na po yung ating huling verse. Sabi niya, ito ay sapagkat nagutom ako at binigyan ninyo ako ng makakain. Nauuhaw ako at binigyan ninyo ako ng maiinom. Ako ay naging taga-ibang bayan at ako ay inyong pinatuloy. 36.
Ako ay naging hubad at dinamitan ninyo. Nagkasakit ako at ako ay inyong dinalaw. Nabilanggo ako at ako ay inyong pinuntahan. 37. Sasagot naman ang mga matuwid sa kanya, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauuhaw at binigyan ng maiinom? 38. Kailan ka namin nakitang naging taga-ibang bayan at pinatuloy ka o naging hubad at dinamitan ka namin? 39. Kailan ka namin nakitang nagkasakit o nabilanggo at dumalaw kami sa iyo? Ang sabi ng Panginoon, 40, sasagot ang hari sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, anuman ang ginawa ninyo sa isa sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa ninyo sa akin. See, in serving God, hindi naman kailangan siya. Nakikita niya pati yung ginagawa nating mga maliit na bagay. Sabi niya, nauuhaw ako, pinainom niyo ako, pero hindi naman siya yun. Meron lang lumapit sa atin isang tao, painom naman, pahingi ng inumin. Tapos, taga-ibang bayan ako, sabi niya, pinatuloy niyo ako. So ito yung mga tinatawag natin, kapag may mga taong lumalapit sa atin. Sabi niya, naging hubad ako, dinamitan niyo ako. Nagkasakit ako, dinalaw ninyo ako. Eh, sa totoong buhay naman, hindi mangyayari ito sa Panginoong Jesucristo. Pero, ang mga bagay na ginagawa natin, yung mga small things, yung mga maliit na bagay na ginagawa natin, kapag ito ay ginawa para sa Panginoon, eto, pruweba. Sabi niya, sasagot ang hari sa atin, sasagot ang hari sa akin, sasagot ang hari sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, anuman ang ginawa ninyo sa isa, sa pinakamaliit na kapatid ko, ginawa ninyo sa akin. Kaya nga, kapag naunawaan mo talaga ang paglilingkod sa Panginoon, alam mo yung mga bagay na nakapagbibigay duwalhati sa Kanya. Halimbawa, itong mga bagay nito. Hindi lahat malalaking bagay. Hindi lahat, kailangan magbigay ako ng 20,000 sa church. Akala mo, gano'n, no? Hindi. Recognize ng Panginoon, even the smallest kind of things na ginawa natin sa Kanya. Mga kapatid, maglingkod tayo, sama-sama tayong maglingkod. Palakasin natin ang puwersa ng ministeryo ng Panginoon dito sa KKSM. Kailangan ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Kailangan ng Diyos ang iyong paglilingkod. Tayo po manalangin. Dakilang manaming Diyos, salamat po muli sa pagkakataon na binigay mo po sa amin. Salamat po sa pribileyo ng pagsasama-sama. At dalangin po namin, Panginoon, maunawaan-nawa ng bawat isa ang simpleng mensaheng nais mo ipapit sa amin ngayong umaga. Pagpalain mo ang puso ng bawat isang nandito ngayon at bigyan mo ng hamon sa puso na maglingkuran ka po namin, Panginoon, sa abot na aming mga kaya at sa mga talento, abilidad at mga spiritual gifts na ibibigay mo po sa amin. At kasabay nito, tulungan mo kami magamit ang bawat talentong ito para sa ikaluluhati po ng iyong dakilang pangalan. Salamat po ng maraming sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Maraming po salamat sa mensahe po na ating pong narinig. At sa Diyos po ang kalulatian sa ating pong narinig na mensahe. At ako po nga pinagpubulay-bulay po natin ang salita ng ating Panginoon sa ating pong proseso paglilingkod sa Jesus. Ako'y maligaya kay Haring Jesus, maligayang paglilingkod, mapayapa at galak akong lubos, maligaya kay Jesus.
sa ating pong uling panalangin. Tungan po tayo ni Brother Arlan. Dakila namin Diyos, kami po muli nagpapasalamat sa umaga nito, sa iyong mga salita na tunay na nagbigay sa amin ng kaliwanagan at hamon. Tulungan niyo po kami at turuan na amin po maisabuhay ang prinsipyo in the area of paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagiging walang kabuluhan ng lahat ng aming narinig kung hindi ito'y aming i-apply sa aming buhay. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. Salamat din sa kapatid na iyong lingkod na nagbahagi ng mga salita upang magkaroon kami na panibagong hamon sa aming buhay. At salamat, Ama, sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon sa Kristo, ang dakilang halimbawa, uwaran, ang kanyang pagpapakumbaba, ang kanyang nagkatawang tao upang paglingkuran ang lahat ng tao. Upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan, siya'y nagkatawang tao para sa amin. At naging lingkod. Kaya maraming po salamat sa katotohanan ito. Dalangin din po namin, Panginoon, na mga kapatid na hindi nakadalo sa umagang ito. Kayo po ang siyang patuloy na magpala sa kanila. I-bless niyo po sila. Meron po silang karamdaman at suliranin. Kayo po ang patuloy na manguna sa amin sa kabuuan. Kayo po ang maluwalhati sa umagang ito. Sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Dito na po magtatapos ang ating preaching service. Maraming salamat sa ating mga every live viewers. Magandang umaga.